Hello guys, good morning. Today's video ay maglilinis tayo ng makalat na room. So nandito ako sa ngayon sa living room para maglinis. Ang dami kalat. Ayan. So parang nakaka-bothered mag-rest kung marami namang kalat. So let's do the cleaning. Okay ka lang ba? Malapit na tayo. Sumunod ka lang sa akin. Opo. Totoo, pare. Nakita mismo ng mga mata ko yung biktima. Nakabulagta ang mga mata. Naliliko sa sariling dugo. Nakabukas ang tiyan. At wala nang lamang loob. Sinasabi ko sa inyo, may gumagalak aswang talaga sa kabilang barangay. Gagaw, pare. Pinaglololoko mo naman kami. May aswang pa ba ngayon? Di na yata uso ngayon yan eh. Paano nyo ipapaliwanag yung sunod-sunod na pagkakamatay sa kabilang barangay? Walang nahuli na kahit isang sospek. Tsaka, sobrang brutal ng pagkakapatay sa mga ito. Aswang lang ang pwedeng gumawa ng ganong klaseng karahasan. Hoy kayo! Ang aga-aga pa tagay na inaatupag nyo. Tsaka anong aswang? Ano kayo mga bata? Itigil nyo nakakatagay para hindi kung ano-ano pinapaniwalaan nyo. Aling Minda naman. Pasang trip kayo eh. Huwag kang maniwala sa mga yan. 2012 na. Nagpapaniwala pa rin sa mga aswang. Tsaka, huwag kang mag-alala. Kahit medyo magulo dito, safe naman. Maayos naman po ang unit na tinirahan ko. Bagamat maliit at halatang luma na, malinis naman po ito. Isa lang po talaga itong maliit na kwarto. May kamang katamtaman ng laki. Nasa kanang bahagi ang cabinet at nasa harap naman mismo ng pintuan ang kusina. May dalawang common CR pero okay lang dahil malapit lang naman ito sa unit ko. Sa kabuuan lugar. Alam kong hindi ako magtatagal doon pero habang wala pa akong malaking ipon, pagtsatsagaan ko muna. Pero Sir Jupiter, hindi ko lang po talaga maiwasang mabother sa lalaking nakatira sa katabi ng unit ko. Ayon kay Aling Minda, night shift rin daw ito kagaya ko at nagtatrabaho bilang CQ. Nakasalubong namin siya bago ako pumasok sa unit. Nangingitim at malalim ang sulok ng kanyang mga mata na parabang ilang araw unang hindi nakakatulog. Emil, ito nga pala si Frank. Dito na siya titira mula ngayon ha. Panggabi din siya kaya pareho kayong sa umaga natutulog. Imposible makatulog dito. Ano ka mo? Wala. Good morning po, Mang Emil. Ako po si Frank.
Inabot ko ang kanang kamay ko sa kanya pero tinitigan niya lang ito na parang wala sa sarili. Nabitin po ang ngiti ko at parang napahiya sa ginawa niya. Kaya naman bahagya na lang akong tumawa at ibinaba ang kamay ko. Ay, wag mo na lang pansinin yun. May pagka-weirdo talaga ang lalaking yun. Pero huwag ka mag-alala. Mabait naman yan sa Emil. Sinubukan ko na lang pong alis. Sa isip ko ang nangyari, Sir Jupiter. Pumasok na ako sa unit at ayos ng mga gamit. Pero napahinto ako sa ginagawa ko nang makarinig ng ingay. Para bang may nag-uumpog ng ulo sa dingding. Ano kayo nangyayari kay Mang Emil? Ayoko na. Tama na. Gusto ko na magpahinga. Pakiusap. Dahil sa pag-aalala, naisip ko pong puntahan siya. Base kasi sa boses niya, mukha pong nahihirapan. Narinig ko po kasi kayo. May problema po ba? Baka po may tulong ako. Wala. Pwera na lang kung kaya mo akong patulugin. Po? Lecheng insomnia to. Ayaw akong pagpahingahin. Buong gabi na nga akong gising sa pagtatrabaho. Pati ba naman sa umaga, hindi pa rin ako makakatulog. Mainit po kasi yung panahon. Tsaka mainit din po yung paligid. Nakaka-relate po ako sa inyo. Dati din po kasi. May insomnia rin ako. Itong sa akin, ang tagal ko nang pinagtitiisan. Sinubukan ko nang uminom ng gatas bago matulog. Napatay ko na rin yung ilaw. Sinusubukan kong i-relax ang isip ko, pero wala pa rin. Ilang tupa na ang nabilang ko sa isip ko, pero kunyemas. Di pa rin ako makatulog. Kung nasubukan niyo na po ang lahat, baka kailangan niyo na po magpatingin sa doktor. Baka may pwede silang i-resetang gamot o di kaya supplement. Gastos lang yan. Tayo lang naman ang pinagloloko ng mga yan eh. Kayo pong bahala. Pero basta po pag may kailangan kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Salamat. Sir Jupiter, pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ay humiga na ako para subukang matulog. May duty pa kasi ako kinagabihan. Sandali lang. Pero hindi ko magawa dahil sa samut-saring ingay na naririnig ko.
Dr. Jessica Kriegel here, host of your new video. Oh, kalma lang, pre. Lasing ka na yata eh. Pati asong ulol, pinapatulang mo. Sino bang mas ulol sa inyo? Gago. Wow! Namimiss ko! Bakit iniwan mo ako? Bote! Ang taas naman ang kantang to! Huwag mo na kasi ipilit, Mila. Hindi mo maaabot yan. Che, wala kang pakialam. Kesa maputo lang ugat mo sa kakakanta, itang joke ko na lang ang pakinggan nyo. Knock-knock! Siguraduhin mo nakakataway ako, di bibigwasan kita. Oh, promise! Knock! Knock-knock! Who's there? It's Foggy. It's Foggy who? It's spaghetting pababa. Pababa na pababa. It's spaghetting pataas. Pataas ng pataas. Ang corny mo. Ang sarap mo ipakain dun sa aswang na alaga ni Ramon. Shh! Baka marinig ka. O bakit? Totoo naman ah. Nakita niya naman yung alagang aso na, di ba? Yung malaki. Tapos maitim. Nakakatakot yung itsura. Alam mo kung sabi nila, sigbin daw yon na nagkakatawang aso lang. Sa bagay, marami rin ako naririnig ng mga kwento tungkol sa kanya mula kasi nung nakalaya siya mula sa kulungan. Parang may kakaiba sa kanya eh. Weirdo, hindi ko ma-explain. Pustahan tayo. Si Ramon yung gumagalang aswang sa kabilang barangay. Diyos ko, ano ba yan? Kinikilabutan ako sa pinag-uusapan natin. Tagay na nga lang tayo. Akin na yung baso. Isang araw po, Sir Jupiter, matutulog na sana ako noon. Galing ako sa isang long and stressful shift. Kumain na ako sa pantry namin sa office para makatulog na agad ako pag-uwi. Pero kakahiga ko pa lang sa kama. Narinig ko na naman ang boses ni Mang Emil. Fatima, mahal ko. Nasaan ka na ba? Akala ko ba, susundan mo ko. Kailan ba tayo magkikita? Miss na kita. Hindi ako makatulog dito. Pagod na ako. Sino kayang kausap niya? Mag-isa lang naman siya sa unit niya. Taka sino yung Fatima na tinatawag niya? Ano ba yan? Nasisiraan na siguro ng bait si Mang Emil. Naisip ko po na baka nagkakaroon na ng hallucination si Mang Emil dahil sa sobrang puyat. Posible raw kasi yun pag naka-experience ng sleep deprivation ang isang tao. Naputo ang pag-iisip ko nang makarinig ako ng marahang katok. Wala naman. Kung inasang bisita dahil walang nakakaalam kung saan ako nakatira. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Magandang umaga sa iyo, Frank. Magandang umaga din ho. Salamat. Yung kwento niyo po, meron po pala kayong kasintahan, ano? Oo. Ang tagal na namin hindi nagkikita. Alam mo, naniniwala ako na isa rin sa rason ng insomnia ko ay dahil lagi ko siyang iniisip. Pag nakita ko na siya ulit,
natitiyak kong magiging maayos na ang lagay ko. Makakapagpahinga na ako. Sana nga po. Mahal na mahal ko si Fatima. Maganda siya. Pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakita ko. Matangkad, lagpas balikat ang maalon niyang buhok. Morena ang kutis at nangungusap ang kanyang mga mata. Sir Jupiter, para po siyang lumulutang sa ere habang nagsasalita. Hindi nga siya nakatingin sa akin. Nakatingala siya sa kisame ang sobrang lapad ng ngiti. Di ko tuloy maiwasang isipin na baka naghahalusinate na naman siya. Ngayon pa man, hinayaan ko lang siyang magkwento. Isa pa, sinabi ni Mang Emil sa akin na ako lang daw ang itinuturing niyang kaibigan. Medyo weird, kasi isang araw pa lang kaming magkakilala. Pero hinayaan ko na. Pagkalipas ng ilang minuto, na halos siya lang ang nagsasalita. Tumayo na po si Mang Emil at nagpaalam. Oo siya, sige na. Alam ko kung gusto mo nang magpahinga. Maraming salamat sa pakikinig. Wala pong anuman, Mang Emil. Matulog ka na. Sana ako... Yun na yung makatulog na. Sana nga po. Tenement. Malapit lang po ito sa unit ko. Usok ng inihaw habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. Ay, adik ka ba? Alam kong aso yung iniihaw mo. Wala ka na nga sa katinoan. Alam mo, kanina ko pa sinasabi sa'yo, hindi nga to aso. Ano ba ang kasalanan ng mga aso sa'yo at ang laki ng galit mo sa kanila? Demonyo ka! Ikaw ang demonyo. Aswang! Sino aswang? Hayop ka! Yang pansinin. Wala na yata sa katinoan si Ramon. Wala nung lumabas yan galing sa bilibid eh. Pinagbibintangan niya si Mr. na nag-iihaw daw ng aso. Gago. Napaka-obvious naman na baboy yung iniihaw ni kumpare. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang paninirahan ko sa tenement. Maingay at magulo pa rin. Pero unti-unti na rin po akong nasanay. Hindi ko na rin po masyadong nakakausap si Mang Emil bukod dun sa mga instances na nagkakasalubong kami sa labas. Miningitian at tinataguan lang niya ako. Pagkatapos ay pumapamay weird sa kanya. Mahal ko, malapit na tayong magkita. Excited na akong makita at mayakap ka. Namimiss ko ng halikan at malambot mong labi. Ay, ang ingay naman oh. Kakatulog ko lang eh. Ay. Bumangon po ako at naisipang puntahan si Mang Emil dahil tinuturing niya naman akong kaibigan. Siguro naman mapapakiusapan ko siyang hinaan kahit konti ang boses niya. Pero pagkalabas ko naman po ng kwarto, nakasalubong ko po si Mang Ramon. Ito po yung weirdong lalaki na ayon sa kanila ay isa raw ex-con. Ito rin
ang pinagbibintangan nilang aswang na may alagang sigbin. Napatitig ako sa maitim at malaking aso na nakabuntot sa kanya. Medyo nakakatakot ng tingnan kasi parang mabangis. Pero dito ka lang sa likod ko. nagtaka po ako nang nakita ko may dala siyang pako at martilyo. Dire-diretso po niya itong ginamit upang lumikha ng butas doon sa bubong na malapit lang sa unit ko. O ayan, Trixie. Bubutasan ko na to para pwede mong daanan. Wala nang rason. Para hindi ka umuwi pagkatapos mong gumala, ha? Nagulat po ako sa ginagawa. Hinihingi ko sa mga nangungupahan dito, Ineng. Kaya mo ba? Naku, Mang Danilo. 500 pesos lang po kasing pera ko rito ngayon. Ayos na po bang ihabol ko na lang ng kulang? Nako, sa totoo lang, Ineng. Maraming may gustong umupa rito. Tinitingnan ko na lang kung sino unang magbabayad ng deposit at advance. At sa kanya ko ibibigay ang apartment. Ay, ganun po ba? Sige ho, di bali na lang ho. Salamat. Pero kung gusto mo, meron pa akong isang apartment na pinauupahan. Medyo mas maliit nga lang yon at may pagkaluma na. Pero kung ayos sa'yo, yun ay okay na sa akin. Kahit ihabol mo na lang ang deposito. Kaya lang, babae lang ang pinapatira ko doon dahil medyo maselan ako pagdating sa bahay na yon. Gusto ko kasi maalagaan ng gusto ang apartment kong yun. Ah, talaga ho? Naku, maraming salamat po, Mang Danilo. Pwede ko po bang makita? Oo naman. Halika't sumunod ka sa akin. Na nakahiwalay sa iba pang paupahan ni Mang Danilo. Nakatayo ito sa likod ng kanyang bahay at nakipat ako doon kasama ang alaga kong pusa na si Miming. Sa kabutihang palad po, sa halos 2 linggo pa lang na pag-stay ko sa apartment na yun ay parang sinwerte ako at nakakuha ako ng maraming kliyente sa palengke. Pati na rin sa kalapit ng mga sari-sari store sa lugar na yun. Bali nag-aangkat po ng mga itlog direkta sa isang poultry farm. Pagkatapos, ay ako na po ang nagsusupply sa ilang tindahan sa palengke. Maliliit na grocery store at mga sari-sari store sa malapit. Dahil po doon kahit papaano ay nabayaran ko ang utang kong tuition fee sa eskwelahan. Habang nakapag-advance naman po ako ng 6 na buwang upa kay Mang Danilo.
Bukod po doon, kumuha na rin ako ng isang makakatulong na mag-deliver ng mga itlog. Ang kaibigan ko pong si Ryan na katulad ko ay isa ring college student ng mga panahong yon. Grace, parang kulang na naman tong mga itlog na nasa tray. Binabawasan mo ba? Ilang araw ko na kasing napapansin palagi tayong may kulang eh. Ha? Hindi ko naman binabawasan. Naku, oo nga. Kaya pala nung nag-inventory ako, hindi ko mahanap yung ilang piraso. Baka naman may alaga kang malalaking daga dyan sa bahay. Wala naman ako napapansin. Palagi rin naman ako naglilinis dito eh. Alam mo namang ayoko rin talaga ng marumi. Sa bagay. Saka nandyan naman si Mingling eh. Sa takaw ng alaga mong yan, siguradong hindi makakawala ang daga. Pero teka, baka naman yung si Mingling ang kumukuha. Dalawa lang naman kayong nandyan sa bahay eh. Ikaw talaga, Ryan. Pinagbintangan mo pa tong si Mingling. Sige na, i-deliver mo na yung mga itlog. Mabait si Ryan, Sir Jupiter. Siya na ang naging katuwang ko sa negosyo simula nang kunin ko siyang delivery boy. Sakristan din po kasi siya, kaya talagang mapagkakatiwalaan. Kaya nga kahit nawawalan na ako noon ng pailan-ilang piraso ng itlog ay hindi ko siya mapagbintangan. Sa totoo lang po kasi halos hindi na nga siya nagpapabayad sa akin eh. Basta tinutulungan niya lang ako. Noong una, paisa-isa lang ang nawawala sa paninda ko. Pero noong mga sumunod na linggo po ay napapansin kong parami na ng parami nababawas sa supply ko. Hindi talaga namin alam kung saan yun napupunta at pareho kaming nagtataka ni Ryan. Bukod pa roon, Sir Jupiter, doon na rin po ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Kung gising, napakaganda mo pa rin, Tisay. Sus! Marunong din pala mambolang sa kristal, ano? Uy, di kita binobola, no? Talaga maganda ka. Kaya lang, paano yung mga pasa mo sa braso? Parang wala naman yan kahapon ah. Ay, ano? Ito siguro yung mga kagat ni Mingming sa akin kagabi. Pinakagat niya kasi ako, tapos dinigdila ang pantenga ko. Hindi ko alam kung napapano yan si Mingming eh. Ilang araw na siyang ganyan. Hindi niya naman ginagawa yan dati. Baka naman hindi si Mingming ang may gawa. Tingnan mo, parang hindi naman mga kagat ng pusa yan eh. Parang ang hugis ngipin ng tao, kaya lang, ang lilit eh. Hindi kaya tama ang hinala ko na may malaking daga dyan sa apartment mo? Sigurado ang si Mingming ang kumakagat sa akin dahil nararamdaman ko pa siyang tumatabi sa akin sa gabi. Tapos paggising ko sa umaga, puro itim na balahibo niya ang nakadikit no sa higaan. Ganun ba? Eh baka naman nagbibinata na yung pusa mo. Ganun yata ang pusa kapag tumatanda, tagahanap na ng kapareha eh. Nagiging agresibo. Pero teka, nasaan ba si Mingming? Ewan ko ba sa pusang yun? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita dahil wala siya rito sa umaga pero uuwi naman sa gabi kung kailan naantok na ako at hindi ko na maimulat halos ang mata ko. Naku, mukhang tama nga ang hinahala ko. Baka malapit ka na maging lola niyan, Grace. Hay naku, Ryan, hindi ka nakakatulong. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Ito naman, hindi mabiro. Che, mag-deliver ka na nga doon. Ilang araw pa ang nakalipas pero nagpatuloy lang ang mga ganong senaryo noon sa akin, Sir Jupiter.
Bukod pa roon ay talagang naapektuhan na ang negosyo ko dahil sa pagkawala ng mga piraso ng itlog na paninda ko. Dadalawa lang naman ho kami ni Ryan sa negosyong to. Kaya kahit ayaw ko ay hindi ko na rin naiwasang mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanya. Sa bawat lungkot, yakap sarap ang sagot. Lucky Me Instant Ma... Ryan, hindi mo ka talaga alam kung nasan yung mga nawawalang itlog. Hindi ko kasi talaga alam kung saan yung napupunta eh. Dadalawa lang naman tayo nakakahawak ng paninda. Anong ibig mo sabihin, Grace? Alam ko tinutulungan mo ako, Ryan. Pero kung kailangan mo naman ng mga itlog, hindi naman kita pagbabawalang kumuha. Basta't magsabi ka lang para hindi na ako naghahanap pa. Sandali, pinagbibintangan mo ba ako, Grace? Kasi kung oo, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Hindi ako ang kumukuha. Alos hindi ko na nga kunin ang sweldo ko sa'yo para matulungan kita, di ba? Tapos kukuha ko ng ilang pirasong itlog nang hindi man lang nagpapaalam. Parang ang labo ko naman kung ganun. Pero, pasensya ka na, Ryan. Hindi ko na kasi talaga alam kung ano nangyayari. Huwag ka na umiyak. Medyo na-hurt lang ako sa sinabi mo, pero hindi naman ako galit. Sira, hindi ako umiiyak. May naamoy lang akong mabaho. Hindi mo ba naaamoy yun? Ha? Oo nga no. Ang baho. Amoy bulok. Parang doon nanggagaling, Ryan. Doon mo sa ilalim ng mga tray sa labas ng pintuan ng kusina. I-check ko nga, baka may mga bugok na itlog dyan. Teka, Grace. Di ba alaga mo to? Si Mingming to, di ba? Ayun guys, nakaligpit na ako ng super light lang, pero at least wala nang alikabok at wala nang magaspang sa paa. So, alright. That's it for the video guys. Bye bye.